So, eto na nga mga sangkay, may malaking balita ngayon, no? Tungkol po dito sa sitwasyon dyan po sa Iran. At, di ba nakaraan mga sangkay, nakita po natin, nalaman po ng buong mundo na wala nga pong nangyari sa pinag-usapan ng Amerika at Iran. Ngayon, ang buong puwersa ng Amerika o ang malakas na puwersa ng US, nakapaligid na po sa Iran. Ngayon, ang tanong po natin nakaraan mga sangkay, ito nga bang Amerika ay magsisimula ng lulusob since wala pong kinahinatnan sa kanilang pag-uusap ng Iran? Ngayon may balita po tayo tungkol dyan mga sangkay. Ito na nga po. May balita tayo na lulusob na po yung Amerika papunta po sa Strait of Hormuz. Doon po mismo yan sa may Iran. At kukontrolin na po ang buong area na yan. So ito na po ang mangyayari ngayon mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, welcome sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan ang patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo dahil mahalaga po na ma-inform po tayo kung ano po ang kalagayan ng ating planeta, anong mga nagaganap sa ating mundo. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita, mga sangkay. Kukontrolin na daw po ng US itong Strait of Hormuz. At ayon po kay Donald Trump dito, any Iranian who fires at US or at peaceful vessels will be blown to hell. Isang matinding babala po yan mga sangkay mula po sa presidente ng Amerika. Ngayon, ito yung balita mga sangkay. Tingnan po natin. In breaking news, after no deal reached between the U.S. and Iran, President Trump just said he'll be blocking traffic coming in and out of the Strait of Hormuz, and that's a key waterway where 1/5 of the world's oil and gas passes through. We have our Robert Sherman live in Tel Aviv, Israel, with the latest on this breaking news. Robert, what does this mean? Ito po yung Strait of Hormuz. Dito po dumadaan mga sangkay yung mga oil tanker, yung mga may kargamentong oil papunta sa iba't ibang mga bansa. Ngayon, ito po ay controlled by Iran. Ito po yung Iran banda. Ito, UAE po ito banda eh. So, kontrolado po ito ng Iran. Ngayon, mga sangkay, bantay sarado daw po. Marami sa mga, hindi ko alam, ito ata yung mga vessels po ata ito. Ito yung mga oil tanker, mga ships na may kargamentong oil na hindi po makadaan at hindi po sila makadiretso dahil po sa Iran. Ngayon, ang Amerika ay gagawa na po ng hakbang, lulusubin na po ang area na yan, at sino man daw po, no, ang magpaputok sa anumang barko ng Amerika na peacefully dumadaan dyan, will be blown to hell, sabi po ni Donald Trump. Nako. Going forward and for negotiations potentially to even restart now from this. Yeah, hey there, Kelly. Well, the vice president isn't even back in Washington yet, and we've already seen the next move being made here in this back and forth with Iran. I want to read you part of the formal statement that President Trump just released. Effective immediately, United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. At some point, we will reach an all being allowed to go in, all being allowed to go out. But for the time being, saying that if any Iranian ships fire upon, whether that's U.S. naval ships or whether any cargo ships trying to go through the Strait of Hormuz, they will be blown to hell, using his words there. Tindi ng babala na yon mga sangkay. So kahit ano, kahit hindi po sa US, kahit oil tanker ng ibang mga bansa, kapag ka pinakialaman daw po ng Iran, yayariin daw po ng Amerika. So ang purpose, kung bakit gagawin daw po ito ng US, para lahat ng mga nakaparada dito, ng mga oil tanker, makalabas na po. At hindi na po mahirapan ng buong mundo. Yun po yung reason kung bakit gagawin daw yan ng US. At kayo ba, pabor ba kayo sa gagawin ng Amerika? Kasi ito buong, malakas na puwersa ang padadaanin dyan ng Amerika. Kapag nagpaputok daw po itong Iran, talagang mala impyerno yung kanilang pagganti mga sangkay.
What you would say here, Kelly, is that the president is shedding a little bit more light on the status of these negotiations, actually framing them as a positive back and forth with Iran, that many points were agreed to. But you heard both the vice president and president saying the same thing, that the number one issue that they went into that negotiation with is the one they could not find agreement on with Iran. That was the nuclear ambition one, to ensure that Iran never gets a nuclear weapon ever again. As a result, well, never gets a nuclear weapon, period. Iyan po, ito po yung mga pinatumba kasi ng Iran na mga oil tanker dyan. Kaya ganun po yung babala ng Amerika. Pag inulit nila na may mga oil tanker na pabagsakin ng Iran, pakialaman nila, they will blown to hell, sabi po ni Donald Trump. The result of all of this, you have this next move being made here, which would be a naval blockade, and an attempt to squeeze Iran's major lifeline, the Strait of Hormuz, their oil shipments. We have seen some cargo ships going in and out of the Strait of Hormuz in recent days. Again, totally at the blessing of the Iranian military. But according to the international community, you have heard the criticism of this loud and clear. That does not fit the definition of freedom of navigation, which is an international right. And as a result, you see the president making this move here. And for the record, there's also been widespread condemnation coming from many of the other Gulf states that the Strait of Hormuz should not be operated at the blessing of the Iranian military. So kinukundi na daw po ng mga kapwa Muslim na mga bansa dyan ang Iran dahil nga po sa kanilang, kumbaga, sila po ang nagmamaniobra sa Strait of Hormuz. Samantalang hindi naman daw po dapat. Yan po ay pang-international yan, hindi daw po pag-aari ng Iran. Should be freedom of navigation for all. This is the next step in all of this, and certainly going to up the pressure on Iran as the ceasefire still holding at this hour. It's lasted a couple of days so far, supposed to last an entirety of 2 weeks here. But both Iran and the United States have said they're ready to go if the ceasefire falls apart. And we just saw the pressure cranked up again moments ago. Kelly? So, mayroong peace talks itong dalawang bansa at hindi ko alam kung masusundan pa po yan. Kasi pagka nagkaputukan po yan doon sa Strait of Hormuz, ewan ko na lang kung anong mangyayari. Kasi papasukin daw po talaga ng Amerika eh. So, ewan ko lang anong mangyayari dyan kapag nagsimula pong magbakbakan yan sa Strait of Hormuz. Yeah, absolutely. Great job breaking that all down for us. Robert Sherman reporting live from Tel Aviv, Israel. Thank you. Okay, so yan po ang situation ngayon mga sangkay. Ano sa tingin nyo? Tutuhanin kaya talaga ni Donald Trump itong kanyang banta na talagang pauulanan nila ng malaimpyernong pagganti laban po sa Iran kapag ginalaw daw po yung kanilang puwersang militar na papasok dyan mga sangkay sa Strait of Hormuz. Kasi yan po, yung kanilang puwersa, yung US forces, papasok po sa Strait of Hormuz. Sa madaling sabi, lulusob na po sila dyan. Kukontrolin nila para makadaan na po lahat ng mga nakatenga dyan. Pilipinas mga sangkay, nasa 130 po ata ng mga vessels yung andyan na may mga kargamentong oil at hanggang ngayon hindi pa rin daw po makadaan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag nyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.